Asia Pacific. Walang iba kundi si Jean Enriquez na suki na rin dito sa DCMM Teleradio. Ma'am Jean, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Magandang umaga, Sir Danny, at sa inyo pong mga tagapanood at tagapakinig. Okay, maraming salamat uli. At paano ho, siguro nasusubaybayan nyo ho yung nangyayari dito sa Pilipinas at saka dyan sa ICC at ang bagong development. Siyempre, nagpalit na ho ng bagong abogado, no? Napalitan na ho si Nicholas Kaufman at ang balita natin ay na-meet na raw ni dating Pangulong Duterte yung bagong lawyer. So as far as kayo na mga biktima, kayo naman dito sa Coalition Against Trafficking in Women, ano ho ba ang naging feedback nito sa grupo ninyo, yung mga balitang ganito sa ICC? Bilang kumakatawan po sa mahigit 100 mga biktima at mga kasapi ng pamilya na indirect victims, kami po ay wini-welcome namin na hindi na si Mr. Kaufman ang abogado dahil po napaka-hirap na i-deal ng abogadong ito. Parang kapareho siya ng troll army ng dating Pangulong Duterte sa kanyang mga argumento na sa halip na nakabatay sa facts, ang kanyang mga argumento ay marami siyang mga hypotheticals, marami siyang mga hyperbole, at definitely nakaka-retraumatize ang mga statement niya sa ating mga victims. Pero mahalagang marinig rin natin sino ba ang kanyang kapalit at maobserbahan din natin kung ano ba ang conduct ng magiging bagong abogado ng depensa o ng defense team, ang kanilang lead counsel, dahil po hindi pa rin naman natin alam kung sino ito at ano ang kanyang magiging conduct. At definitely po, in relation to Mr. Kaufman, mayroon ng ginawang reklamo dahil sa kanyang hindi maayos na mga actuations at ganun din ay mga pananalita na definitely ay, as I've mentioned, further na nakakasira sa dignidad ng ating mga biktima. Oo, para malinaw lang doon sa mga viewers natin, Ma'am Jean, bali kayo doon sa Coalition Against Trafficking in Women, Asia Pacific, hiwalay kayo doon sa mga relatives nung talaga kasi ang kaso niya kasi, di ba, itong crimes against humanity, nakakonsolidate din doon sa mga crimes na isinama na rin doon kay dating Pangulong Duterte? Opo, kasama na po doon yung mga 103 victims, di ba? Bali kayo, yung nirepresent nyo. Opo, kasama na sa mahigit 500 na tinanggap ng registry ng ating ICC pre-trial chamber ng mga applicants, yung atin pong mga biktima. Okay. Tuon ba sa grupo ninyo, yung sa mga 103, meron din ho bang, let's say, kasi sa May 27, di ba, pag-uusapan na yung date, no? Isa-set yung date ng trial at saka ilalabas na yung mga procedural matters, yung mga summons, doon sa malapit na ho yun, May 27. Kabilang ba yung mga grupo ninyo na, let's say, pupunta doon sa ICC at magte-testify? Hinihintay pa po natin ang mga advice ng ating CLRV na tinatawag, yung counsel or yung legal representatives of victims, para po sa kanilang advice kung kinakailangan na. Sa ating pong palagay, dahil mahaba pa ang proseso na ito, ay sa mga darating na panahon pa po makakasama ang ating mga tinutulungan ng mga biktima. So nakikipag-coordinate rin kayo sa katulad nila Attorney Conti, sila Andres, ganon. 'Di ba? For now, sila Joel Butuyan, sila yung nagre-represent sa victims. Opo, officially po sa ating mga legal counsels na sina Attorney Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres, at gayon din po sa case manager natin na si Attorney Nicolene Arcaina. Okay. So for now, di ba, siguro interesado rin kayo sa mga developments dun sa mga co-perpetrators dahil mukhang ilalabas na, lumabas na nga itong weekend itong mga balitang arrest warrant, pero dapat parang hindi naman ina-announce to, no? Pero red notice to galing dapat sa Interpol. Pero anytime, at ngayon nga, nagpalabas na ng subpoena ang CIDG para kay Senador Bato de la Rosa. Is this something na, or welcome development from your end, mga biktima?
Definitely po, itong very concrete na sabina na nakita na rin natin ang kopya mula sa ating Philippine National Police, CIDG, ay very welcome development. Dahil matagal na rin pong sinasabi na gusto talagang makita ng mga biktima para rin sa kanilang paghihilom na bukod kay Pangulong Duterte ay mayroon talagang pag-uusig, mayroong accountability yung kanyang mga kasama dito sa death squad na tinatawag, hindi lamang sa Davao, kundi nagpatuloy rin ang kanilang operasyon sa buong Pilipinas sa panahon ng pagiging Pangulo na ni Mr. Duterte. So gusto nilang makita yung iba pang mga kasabwat at yung mismo ring nagpatupad nitong Peking War on Drugs. For now ba, Ma'am Jean, hindi nyo pa alam kung sino yung nahirang na bagong lawyer? Wala pa kayong feedback? International lawyer to o meron din katulong ng mga, let's say, galing dito na nagpunta nung confirmation ng hearing niya? Wala pa po tayong natatanggap na kumpirmasyon hinggil sa lead counsel ng depensa. Pero atin pong hinihinuha na ito ay isang lalaki rin dahil may machismo ang dating Pangulo at mas pipiliin niya ay mga lalaking mga abogado bagamat napakaraming magagaling na mga babaeng abogado na accredited itong International Criminal Court. Pero sa lokal po ay hindi naman talaga ipinagtibay na itong mga abogadong sina Attorney Panelo ay talagang kasama sa team. Yan nga po ang hinihingi ng prosekusyon dahil napakahirap na kung ang bibigyan ng pangalan, ng identities ng mga biktima ay yung mga pwedeng magkompromiso sa kaligtasan ng mga biktima. So hindi pa po yan nakukumpirma kahit yung mga lokal na posibleng kasama sa kanilang depensa at hindi po yan kinumpirma ever ng dating lead counsel na si Kaufman. Pero mahalaga pong impormasyon yan dahil kailangang magbigay ng opinion ang ating counsel ng biktima at gayon din ang prosecution kung ang mapipiling mga nasa depensa ay yun ding mga naglalagay sa panganib sa ating mga biktima. Kasi napakahalaga po ng confidentiality ng pangalan ng witnesses, ng mga victims at kaya ilang beses na pagalitan o na-reprimand o kinol ang attention ni Mr. Kaufman ng ICC pre-trial chamber kung maaalala ninyo during the confirmation of charges hearing noong Pebrero dahil nagbabanggit siya ng mga pangalan ng mga witnesses. Oo. Ma'am Jean, so far ano ba ang feedback ng mga, let's say, mga biktima, no? Yung mga nire-represent nyo? Nagwo-worry ba sila itong pagpapalit? Kasi una, may mga lumulutang na baka daw ito ay delaying tactic, nasabi rin ni Atty. Conti. Is that something na nagwo-worry ba kayo with this change of defense counsel? Hindi naman po. Hindi po tayo nag-aalala dahil napakalakas po ng ating kaso laban sa dating Pangulong Duterte. Napakalakas ng ebidensya. In fact, tingin ko sila ang nag-aalala sa pag-alis din ni Dov Jacobs, no, na kabilang sa depensa. Siya mismo ay nag-resign at ito ay ICC appointed na kasama sa defense team ng dating Pangulong Duterte. Sa palagay ko, sila ang dapat mag-alala, nakakapag-alala ito pagdating sa bahagi nila dahil mismong sina Hanilet Avancenia at si Veronica Duterte ang sinasabing nag-recommend ng pagpapalit ng kanilang abogado. Sa palagay ko talagang mahina na ang kanilang moral, ang kanilang loob dahil sunod-sunod rin ang pagkatalo ng kanilang mga motion na isinampa dito sa ICC pre-trial chamber kabilang na itong huli na humihirit na naman si Mr. Kaufman ng interim release. Samantalang napakalinaw na mga batayan ay nananatili. Yung mga batayan upang siya ay manatili sa kulungan. Okay, kasi binanggit mo na nga yung humihirit nga na interim release, pending pa ka actually yan, no? Parang wala kang finality. Alam ko, meron na nga issue dyan. Pero parang ang basis ng kanilang nag-iba na raw yung medical condition, nag-worsen na raw, at meron mga lumulutang na baka naman kailangan daw a new set of medical
parang check-up or whatever, updated lang. Baka nag-iba na raw, nag-change na yung medical condition niya to a worse scenario na. No? So, is this something na dapat mabahala kayo, yung grupo nyo? Sinagot naman na ito ng prosecution, ng Office of the Prosecutor, OTP, at gayon din po ng CLRV, ng abogado ng mga biktima, na napakalaki po ng kumpiyansa natin na hindi nagbabago ang mga sirkumstansya. Dahil po yung opinion ng mga medical experts ay nananatili at ito ay relevant hanggang sa kasalukuyan. Ito ay relevant pati dito sa pagsisimula na ng trial, no? Definitely kinonsider ang lahat ng mga aspetong ito at lalong relevant ang pananatili rin sa detensyon ng dating Pangulo dahil na-confirm na ang charges. Higit kailanman ngayon dapat manatili siya sa kulungan. Huwag din po nating kalimutan na binanggit ng mismong anak niya na si Kitty Duterte na maganda ang kalagayan ng kanyang ama, maganda ang kalusugan ng kanyang ama, at ito ay noon lamang April 23 noong na-confirm ang charges. Alalahanin natin, napakarami niyang interviews, very positive ang kanyang pagre-report tungkol sa kalagayan ng kanyang ama, kaya ito ay isang napakatibay na batayan na walang problema sa kalusugan ang kanyang ama. Kasi yung huli rin namin nakapanayam, no, Ma'am Jean, si Nery Colmenares, isa sa mga nagrepresent ng mga human rights victims, di ba, yung dito sa EJK, halos planchado na rin sa mga susunod daw, kunwari matuloy na talaga yung full-blown trial, yung pagla-livestream daw, parang itatranslate din daw into Filipino and Cebuano, di ba? That is something na para maintindihan din ng mga masang Pilipino dito, hindi in English, di ba? Somehow merong translation na para yung ibig sabihin ng ibang mga social classes natin maintindihan yung proceedings. Tama po, no? Kaya makikita natin kung gaano ka fair and just ang proceedings sa International Criminal Court, kasama rin yung patuloy nilang pag-entertain, kagaya nitong sa huling hirit ni Mr. Kaufman para sa interim release, kaya maling-mali po ang mga paratang na ito ay binabayaran, etc. Ito pong mga paratang din ng troll army ng dating Pangulo ang siyang nagiging batayan kung bakit napakadelikado na siya ay palayain. Napakaklaro po, no, na kinakailangan nabantayan itong kanyang army at malinaw na malaki rin ang resources nila para maging dominante ang narrative ng dating Pangulo na siya ay kinidnap, na siya ay binayaran, na kailangan na siyang pauwiin, etc. Lahat ng ito po ay hindi naaayon sa international law na accessible naman po sa lahat, no, sa website ng ICC kung ano ba ang mga patakaran nitong korteng ito. Kayo ba, Ma'am Jean, no, dahil you represent a very important group in this trial, o hopefully kung makarating na ka sa trial stage, kayo ho ba ay conforme din sa mga, let's say, mga hakbang na dapat daw itong administrasyon or kung dapat yung susunod na administrasyon, if ever, that we should rejoin ang ICC uli kasi umiwalay na tayo noong 2019, inalis tayo yung Pilipinas sa ICC ni former President Duterte. Do you think dapat bumalik tayo para at least yung maiwasan nga yung mga ganitong issue ng pagmamalabis? Tama po kayo. Napakahalaga po na tayo ay muling bumalik bilang miyembro ng International Criminal Court dahil ito rin po ay senyales na may kumpiyansa ang sariling administrasyon sa kanyang conduct in relation to human rights. Magbibigay po ito ng malaking kumpiyansa sa kanilang pamumuno at gayon din ay magpapanumbalik ng pakiramdam ng safety, ng kaligtasan para sa ating mga mamayan. Lalo na tayo ay nag-suffer as a nation from collective trauma. Kaya napakahalaga na yung ating pag-subscribe sa ganitong mga international standards ay muling naiipanumbalik ng ating bansa. Sige po. O siyempre, nakaantabay lang tayo sa mga developments sa malaking bagay itong May 27. O hopefully ay umusad naman yung kaso at lagi ho tayo nakasubaybay diyan, lalo na itong mga mainstream media. Maraming salamat sa oras, Ma'am Jean.
Salamat po, Sir Danny. Mabuhay po kayo. Okay, mabuhay din kayo. Yan ho si Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Isa rin siya naka